marami during Ramadan ay lumalayas yung ating mga OFWs because hindi nila matiis yung sinabi ko na nga, gutom ka na, pagod ka na, overwhelmed ka na sa work, gutom ka pa, pagagalitan ka pa talaga. Ang resulta, yung ating OFWs ay lalayas, tatakas. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs, gagantihan. Tumakas yan dahil nagnakaw. Hunger for power. It will divide the nation. Ramadan, of course, kailangan galangin natin yon. That is religious practice na pagdating ng Ramadan, nagpa-fasting yung mga amo. Pero yung mga kasambahay nila na hindi naman Muslim, baka pwedeng wag na isama sa fasting. Na hindi naman sanay sa fasting. So kung yung amo nag-fasting hanggang gabi, itong ating kasambahay, yung domestic helper na OFW, na pagod na nga, puyat pa, overwork pa, and then gutom pa. Is there something that we can do? Napakiusapan siguro yung, do we have to go to the host country's government with that? Or pwede lang siguro agency to agency or DMW or ating DFA na of course ginagalang po namin yung pag-observe ng Ramadan, pero baka pwede yung mga OFW namin doon na sa kanilang kwarto after makapagtrabaho, kumain na ng biskwit o tinapay, payagan uminom ng tubig. Baka pwede tayong gano'n. Yes, yes. Mr. Chair, right now, galing lang po ako ng Riyadh at galing din po kami ng Dubai, Mr. Chair. At doon po ay nakipag-usap kami sa mga counterparts namin sa UAE at sa Saudi. At nagbigay na po ng daan muli na makapag-usap tungkol sa kapakanan ng ating mga OFWs, lalo na ng domestic workers sa panahon nga po ng Ramadan. At meron kaming augmentation team na papunta nga po ngayon doon sa panahon ng Ramadan. And yes, the short answer is yes, we are in talks with our counterparts para maibsan yung kalagayan ng OFWs natin sa panahon ng Ramadan. Okay, so thank you, Secretary Kakdak. Madali ka talagang kausap, sir, and I really appreciate you. So ngayon, from now on, o sabi mo, pag-uusapan pa lang sana mapabilis tuwing Ramadan, yung mga non-Muslim na mga OFWs natin, payagan naman na hindi mag-fasting, payagan ng kanilang mga amo. Kasi alam naman po natin lahat, napakahirap po ng trabaho ng ating mga OFWs, yung mga domestic helpers, lalo na overwork, overwhelmed sila sa trabaho, puyat pa, minsan sobra-sobra ang daming alaga, hindi susunod ng kontrata, which ginagawa naman natin ang paraan yan. And then, gugutumin mo pa. And then, pwede ba pakiusapan din natin po yung ating mga amo na wag naman ipakain tira-tira. Fasting na nga. Totoo po ito. Ang dami ko nakausap. Ginutom ng ating OFW. Pagkatapos, yung kinain ng mga amo sa fasting nila, yun yung ibibigay mismo sa ating mga OFW. Hindi po ba namomonitor yun? Oo, and yung totoo po yun. Kasi ang sinasabi ng amo, ba't pa kami bibili ng pagkain para sa inyo? Nag-fasting kami, kung ano yung nakinain namin, yung kakainin nyo. O sa anak, sabay-sabay tayo sa mesa. Hindi, diyan ka muna, OFW, tapos kaming kumain. O ito yung tira namin. Ang pangit naman yun. Baka po natin sabihin na Exactly, Mr. Chair. Precisely, yan nga po. sa mga Muslim na mga OFW natin. Yan po ang mga pinag-uusapan namin with our counterparts in Saudi Arabia and the rest of the Gulf states, UAE, yung kapakanan ng mga OFWs. Kaya nga po ako nagtungo rin doon at magtutungo po muli ako. There will be another round of visits very soon in the Gulf states. Diyan po kami nakafocus. So yes po, we will continue to campaign and advocate for the welfare for OFWs, lalo nga ho sa panahon ng Ramadan. Tama po kayo, nakaabang po kami dyan kasi may high incidence talaga ng mga tinatawag na runaways o umaalis sa kanilang mga employers sa panahon ng Ramadan precisely because of the situations that you have described, Mr. Chair. So our people stand ready to assist them and of course to talk to the host governments about this matter. Yes, that's right. Thank you. At nabanggit mo yan. Tama nga naman, isa sa mga reklamo na tanggap ko. Marami during Ramadan ay lumalayas
yung ating mga OFWs because hindi nila matiis yung sinabi ko na nga, gutom ka na, pagod ka na, overwhelmed ka na sa work, gutom ka pa, pagagalitan ka pa talaga. Ang resulta, yung ating OFWs ay lalayas, tatakas. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs, gagantihan. Tumakas yan dahil nagnakaw. Kukulong pa yung OFWs natin. Aping-aping na, kinulong pa. So mataas ang insidente ng pagkakakulong ng ating mga OFWs doon because of theft na napagbintangan lang. Yun siguro monitor din po, sir.